Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Happy Sunday morning po sa inyong lahat. Anumang araw kami lagi niyong maaasahan kaya naman gawin ng bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ng pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center kasama nyo ngayong Linggo, July 7, 2013. Ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magbalik na muna tayo sa mga ilan sa ating mga bagong kaalaman na natutunan natin sa buong linggong ito. Nakailang bagyo nga pa tayo last year sa buwan ng Hulyo. Ayon po kami Sir Samuel Durano, weather forecaster ng Pag-asa, nakatatlong bagyo po tayo noon. Una po ay si Tropical Storm Enteng na nagtagal lamang ng ilang oras sa ating PAR. Yan po ay noong July 16 to 17, 2013. Next naman po ay si Tropical Depression Ferdy na pumasok sa ating PAR noong July 20 at lumabas noong July 22. At panghuli na lang po natin ay si Typhoon Hener na na-develop na po sa loob ng PAR at nagtagal dito mula July 28 hanggang noong August 2. Kaya ayan po ngayong nasa taong 2013 na tayo, inaasahan rin natin na maaring umabot po sa 2 hanggang 3 bagyo po ang pumasok o mabuo po dito sa ating PAR, kaya magbantay po tayo lagi ng ating lagay ng panahon. Samantala sa balitang pandaigdig naman po tayo, niyanig po nag-magnitude 6 na lindol ang Indonesia kahapon po yan July 6, 2013. Naitala po ang lokasyon nito sa line 197 kilometers west-northwest of Bengkulu, Sumatra, Indonesia. Naramdaman rin po ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Indonesia at sa ngayon patuloy pa po ang kanilang operations, kaya patuloy rin naman nating babantayan ang mga updates tungkol dito, kaya tutok lamang po sa telebisyon ng bayan. Ngayon naman para hatid na po sa atin ang lalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa, makakasama po natin si weather forecaster June Galang. Good morning, Mr. Galang. Magandang umaga, Amor, at sa ating mga taga-subaybay. Mr. Galang, ano po bang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Linggo? So, Family Day po ito. Marami po sa atin ang lalabas ng kanilang mga tahanan. So, ano po bang inaasahan natin magiging maulan po ba ngayong araw na ito? Yung pong mga kababayan natin dito sa may Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, makakaranas po yan ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. At ang natitira naman po ng ating bansa, itong Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Mindanao, mga pulupulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat po ang mararanasan. Mr. Galang, tayo po ngayon ay nasa monsoon break pa rin, ano? Pero hanggang kailan po ba natin inaasahan na mararanasan natin itong paghina ng ating southwest monsoon o itong tinatawag nga po natin na monsoon break? Naasahan po natin sa possible development nitong low pressure area dito sa may East Philippine Sea by midweek, July 10. Maaaring ito na yung mag-intensify uli ng ating southwest at magdudulot ng mga paulan. So lalo po tayo magbabantay ngayon po na meron pala tayong inaasahan na mabubuong low pressure area dito na naman sa ating bansa. So ayan po, inaasahan po natin na hanggang July 10, maaari po nating maranasan yung monsoon break, pero after po nitong Wednesday onward natin, mararanasan na po natin itong unti-unti pong paglakas nitong ating hanging habagat. At eto naman po, Mr. Galang, bukas po July 8, so ayon po sa inyong astronomical diary, maaari po magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating phase of the moon. So inaasahan po natin na magkakaroon po tayo ng new moon. So ano po bang inaasahan natin kapag meron tayong new moon? At magdudulot din po ba ng mga pagbaha itong high tide na maidudulot nitong phase of the moon na ito? Yung pong tinatawag na new moon, parehas lang po yan ng epekto nitong full moon. Ibig sabihin po yung high tide sa mga araw na ito ay matataas talaga at yung low tide ay mababa talaga. Nagdudulot po ito ng mga pagbaha dito sa mga coastal areas o yung mga mabababang lugar, lalong-lalo na dito sa may Kamanava area. Ayan po, kaya para po sa ating mga kababayan na residente po nitong Kamanava area, nabanggit nga po ni Mr. Galang, doble ingat po at syempre po pagmomonitor po sa lagay ng ating panahon. At ngayon naman po dahil magtatapos na naman po tayo sa first week of July. So sa first 7 days po ba ng buwan na ito ng Hulyo, ano po ba yung naitala ng Pag-asa na highest and lowest temperature sa ating bansa?
Ito pong first week ng July na itala ang maximum temperature dito sa may Tuguegarao, 37.4 po nung July 1. At yung minimum temperature naman po sa Baguio, 15.6 sa parehong araw din po, July 1. Ayan, maraming salamat po, Mr. June Galang, sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, at payo natin sa mga kababayan natin lalabas ngayong araw na ito, magdala rin po ng mga palangga sa ulan dahil di pa rin po maiwasan yung mga pulo-pulong pag-ulan, lalong-lalo na po sa dakong hapon sa kagabi. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. June Galang na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako naman po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw natin mamayang 5:32 a.m. at tulubog naman po ito 6:29 p.m. Para naman po sa ating moonrise, yan po ay 4:31 a.m. Moonset naman po natin, 5:38 p.m. Illumination po natin ay 2%. At tulad po na nabanggit ko kanina, magkakaroon po tayo ng new moon bukas. Yan po ay July 8, 2013. Para naman po sa ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of Namria. Yan po ay 9:01 a.m. para sa ating high tide. Yan po ay 1.22 meters. At ang low tide naman po natin ay 5:10 p.m. Yan naman po ay 0.07 meters. Ang oras po natin o Philippine Standard Time ay 5:09 ng umaga. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.